Ang panauhing kalihim ng Estados Unidos na si Marco Rubio ay halos nailigtas ang mga usapang pangkapayapaan sa Geneva, kung saan nais ng mga Amerikano na ipilit sa Ukraine ang isang palpak na planong pangkapayapaan na pabor lamang sa Russia. Ayon sa Politico, binago ni Marco Rubio ang takbo ng negosasyon matapos ang linggong kaguluhan, dahilan kaya narinig na ang Ukraine at Europa sa White House. Tinitiyak ng mga pinagkukunan na ang negotiating team mula sa Estados Unidos ay pawang kaibigan at kapanalig ni Donald Trump at J.D. Vance. Naging agresibo sila laban sa Ukraine at iginiit na agad na lagdaan ang planong pangkapayapaan. Sinasabing natalo na ang Ukraine at mas mabuting sumuko na ito. Pero nang pumasok si Marco Rubio sa negosasyon, sinipa niya ang pinto at pinakalma ang mga pro-Russian na opisyal ng White House. Ngayon, ibinubunyag ng Politico ang mga lihim ng negosasyon sa planong pangkapayapaan at kung paano na isama ang Ukraine dito. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ng mas detalyado ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento at i-follow ang Telegram channel kong Pichi News sa link sa description. Doon kami nagpo-post ng agarang balita kapag may dumating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube at maging updated sa lahat ng balita, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito, nandoon ang iba't ibang platform at detalye ng bangko, pati na rin ang PayPal at maging mga crypto wallet. Lubos akong magpapasalamat sa suporta ninyo. Ayon sa ulat ng Politico, isinulat ito ni Dan Driscoll, ministro ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Hindi pangkaraniwang pagpili para sa laro. Naglaan si diplomat ng 2 araw noong nakaraang linggo para maghatid ng matinding mensahe sa Ukraine at mga kaalyadong Europeo. Tanggapin ang alok na kapayapaan. Alok na may 28 puntos bago ang araw ng pasasalamat sa Nobyembre 27. Kung hindi, dito na magtatapos ang inyong bansa. Pero pagkatapos ay lumitaw si kalihim ng Estado Marco Rubio. Ang pagdating ni Rubio sa Geneva noong linggo upang sumama kay Driscoll at ipagpatuloy ang pag-uusap kasama ang mga opisyal ng Ukraine ay nagbago ng tono ng talakayan. Umatras ang administrasyon ni Trump mula sa takdang panahon noong Nobyembre 27 ayon kay Driscoll, kaya mas isinasaalang-alang ng mga Europeo at Ukrainian ang tamang posisyon. Ayon ito sa 4 na source ng publikasyong Politico na may kaugnayan sa mga negosasyon. Ang pinakahalatang palatandaan ng pakikialam ni Marco Rubio ay ang biglaang pagbagal ng proseso ng negosasyon. At mabuti iyon. CP mula sa Politico. Ang magulong diplomasya ng Estados Unidos ay naglinaw ng 2 bagay tungkol sa papel ni Marco Rubio sa administrasyon ni Trump. Una, tinitingnan siya ng mga dayuhang kausap at ng mga kausap sa Kongreso bilang taong mag-aayos ng usapin sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dumarating siya upang ibalik ang kaayusan at muling ituon ang Washington sa mga kaalyado at kasosyo nito, hindi sa Moscow. Pangalawa, ang kagustuhan ni Pangulong Donald Trump na iwasan ang tradisyonal na koordinasyon ng mga pulisya sa mga ministeryo at gabinete ay nagdulot ng magulong patakarang panlabas, kung saan ilang opisyal ay kumikilos sa sarili nilang paraan. Ibig sabihin, masyadong maraming tao ang gumagawa ng mga bagay na hindi nila kayang gawin at hindi naman dapat nilang ginagawa. Si Rubio, na may 2 posisyon, ay hindi ginampanan ang papel ng tagapayo sa pambansang seguridad na nagko-coordinate ng plano ng mga ahensya bago ipatupad. Pero mukhang nakahanap si Rubio ng paraan, kahit na medyo huli na, para makuha ang suporta ng iba pang mga opisyal ng administrasyon sa Geneva. Inayos niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa administrasyon na nailantad ilang araw na ang nakalipas at sa ilang oras bago siya pumasok sa tungkulin. Ipapaliwanag ko lang ng kaunti, si Marco Rubio ay ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos ng Amerika na siyang dapat humawak ng mga usaping panlabas. Ang kanyang posisyon, sa esensya, ay katumbas ng ating kalihim ng ugnayang panlabas. Noong nakaraang linggo bago dumating si Marco Rubio sa Switzerland, lumabas na si J.D. Vance, pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, ang namumuno sa proseso ng panlabas na politika. Sa tulong ng matalik niyang kaibigang si Dan Driscoll. Pagdating ng weekend, pinangunahan ni Rubio ang mga negosasyon dahil naging mas flexible ito. Gayunpaman, noong linggo, sinamahan si Rubio sa Switzerland ng Deputy National Security Advisor na si Andy Baker. Ito ay malapit na katulong ni J.D. Vance,
espesyal na sugo na si Steve Witkoff at manugang ni Trump na si Jared Kushner na ayon sa opisyal ng Europa ay nagpakita ng pagiging independyente. Kahit kinuha ni Marco Rubio ang inisyatiba, patuloy pa rin silang nagtulak ng mga posisyong hindi raw tugma sa pananaw ni Marco Rubio ayon sa mga opisyal ng Europa at Ukraine. Ibig sabihin, patuloy na isinusulong ng mga taong ito ang posisyon ng Russia, kahit hindi man lang sinusubukang magsagawa ng totoong negosasyon. Sinusubukan lang nilang pilitin ang mga Ukrainian na tanggapin kung anuman ang ipinilit sa kanila. Pero laging pinapakalma ni Marco Rubio sila at sinasabing, "Nag-uusap tayo, kalma lang." Magbabanggit ako ng sinabi ng opisyal ng Europa, "Sa Geneva, maayos ang lahat. Nasa proseso pa ang trabaho, pero mas maganda na ang sitwasyon." Si Rubio ay isang profesional na alam ang kanyang ginagawa, pero nagtatrabaho siya para sa presidente na sa huli ay siyang gumagawa ng mga desisyon. Nakakatawa rin pagkatapos nito. Noong Lunes, tinutulan ni J.D. Vance ang sinabi ni Senador Mitch McConnell na niloloko ni Putin si Trump at tinawag itong katawa-tawang atake sa koponan ng presidente. Nagpagod siya para ayusin ang kaayusan sa Ukraine. At nakakatawa ito matapos malaman na ang ipinakitang planong pangkapayapaan ay isinulat sa Moscow. At lalo pang nakakatawa ito matapos mailathala ang mga pag-uusap ni Steve Witkoff at Yuri Ushakov, ang tagapayo ni Putin. Sinabi ng koponan ni Trump na ginagamit lang ng presidente ang isang paraan kung saan binibigyan niya ng kapangyarihan ang iba't ibang tao. Madalas magtrabaho ang mga taong ito sa parehong gawain. At gusto ni Pangulong Trump makita kung sino sa kanila ang may pinakamahusay na resulta. Kaya hindi na dapat magulat sa ganitong gulo. Pero tinitiyak ng mga diplomat na ang partisipasyon ni Marco Rubio sa mga negosasyon ang nagbigay ng mas malaking kalayaan sa Amerika. Sa huli, hindi naging matatag ang Amerika sa orihinal na 28 puntos, kaya nag-alala ang mga kaalyado. Bagaman sinabi ng administrasyon na ito ay panimulang punto lamang. At sinabi pa ni Trump noong Sabado na hindi pa ito ang kanyang pinal na desisyon. Sa umpisa, mukhang sarado ang administrasyon sa ibang mungkahi at pinilit na tanggapin ng Ukraine ang umiiral na dokumento. At si Driscoll din. Tiniyak niya sa delegasyon ng Ukraine na hindi tayo nagtipon dito para magtalakay ng kahit ano, kundi para pirmahan ninyo agad ang dokumento. Matapos makialam si Rubio, naghanda ang Estados Unidos at Ukraine ng 11-point plan na walang teritorial na konsesyon na tatalakayin ng mga presidente ng dalawang bansa. Narito rin ang sipi mula sa isang diplomatang Europeo na sinipi ng politiko. Mas naiintindihan ni Rubio kaysa sa karamihan sa administrasyon na wala sa kanila ang tunay na diplomat. Eksperto siya sa Ukraine at kakaunti lang ang may alam tungkol sa Russia maliban sa mga alamat. At naiintindihan ni Rubio na kahit sa napakahirap na sitwasyon ng Ukraine, hindi basta-basta pipirma ng pagsuko ang pamahalaang Ukrainian. Kaya hinihikayat ko kayong tandaan na ang peace plan ni Donald Trump ay isinulat ng mga Ruso. At napakarami ng ebidensya tungkol dito para magkunwaring hindi ito totoo. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.